Nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang? Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apa. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang Yeah. ang nandun po. Paki-describe. So kung ako yung police at sinabi ko nga, oh, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses o may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila yung barel nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. the reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo, opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na baka rin we sa can loob. pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging si Police Officer Adan as of now, no? Opo, opo. But yun nga yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganon? Talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi parang binitawan ka agad na, sige, wala kaming nakitang barel. So, di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, di ba? Crime has just been committed. Di ba? So, anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. General Torre, si Adan ba is taga-traffic ng Kamuning? Radan, sir, I think is first responder from Galas Station 11. Galas Station. Sino taga-Galas dyan? Ikaw ang commander doon? Tawagan mo si Adan. Malapit na naman yung Galas. Sir, kaya, sir. Papuntahin dito. Kaya, sir. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas. Hindi ko po na May sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? sa traffic sector po siya. Traffic, nandiyan ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon, ha? Sabihin mo, humabol siya dito. Hintayin ko siya. Ha? Sige, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor, yun na po lahat talaga. Doon na po nagtapos yung namin eh. Tapos na lahat. Opo. Na, ito,
after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? po 3 siguro. weeks. Opo. Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo. Dahil nakita nagkasa ng baril. Opo, opo. Tapos, pinalo up ka ng pulis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Dahil doon may sa pagkasa ng baril. Sorry po. Sinabi mo daw, ayaw mo nang, hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, Other, mga text, tawag, or what nag-text po sa akin si General. pilit ka sa pulis. Oo, nag-text po sa akin magpapayag ka si ng kaso. nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan. Kasi kako, iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po. Sa text niya po. At salamat naman pumunta ka dito dahil ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. Isa pong ano sa akin yung maimbita po dito para may ko rin yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, Salamat. isang Yeah. follow-up lang sa huli niyang sinabi. Sir, Apo. yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring Actually po, Your During Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh. Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunyeng, sabi ko gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, napatawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Maraming salamat. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala ka mali reklamo po dun doon? sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa Wala nila? hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka? Actually Okay po, ka? kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, pinabayaan wala ka? naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, oh, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin, So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Klaruhin isang natin. loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, papasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart,
Alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. ko na, sinampalok ka sa ulo. Hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Opo. Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyayaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, yes, sorry right, hindi, right. ayoko lang pakawalan yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa'yo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan yon. Kumbaga self-defense, self-preservation yun na pag hindi mo tinapik, di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na survival mo na nga 'di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo nagkaregluhan na kayo Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? po nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka, Opo. para itong lahat ito, maayos natin, para hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang po. Salamat sa yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun Ito, tanungin kita, Apo. may nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Apo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo ginawa. gagawin sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong action mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang ang tingin mong Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala po. walang hamunan, basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang, Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. yung pagtapik. Opo, Kaya kahinabol niya. opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun lang po nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya? Siguro, Hindi, siguro.
from your perspective as a biker, Mm. nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi